sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos na ipapangaral ngayong hapon. Chapter 8, let's read. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. Pinahihip ng Diyos ang isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalalaman at ang mga bintana ng langit at napigil ang ulan sa langit. Patuloy na bumabaw ang tubig sa lupa at humupa ang tubig pagkaraan ng 150 araw. Nang 17 araw ng 7 buwan, sumadsat ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan. Ng unang araw na 10 buwan, nakita ang mga taluktok ng mga bundok. Sa katapusan ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong na kanyang ginawa. Siya ay nagpalipad ng isang uwak at ito ay nagparuot pa rito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. Nagpalipad din siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang kalapati ay hindi na nakakita ng madadapuan ng kanyang paa. Kat ito'y nagbalik sa kanya sa daong sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa. Kaya't inilabas niya ang kanyang kamay, kinuha niya ito at pinasok sa daong. Muli siyang naghintay ng 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng daong. At nang malapit ng gumabi, ang kalapati ay nagbalik sa kanya. Sa kanyang tuka ay may isang bagong pitas na dahon ng olibo. Kaya't nalaman ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. Muli siyang naghintay ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at ito ay hindi na muling nagbalik sa kanya. At ng taong ika-6 na araan at isa, ng unang araw ng unang buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa. Inalis ni Noe ang takip ng daong at tumingin siya, at nakita niyang ang ibabaw ng lupa ay natuyo na. At ng 27 araw ng 2 buwan ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe, lumabas ka sa daong, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat isa na may buhay, ang mga ibon at ang mga hayop, ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa upang sila'y dumami sa ibabaw ng lupa at magkaroon ng mga anak at dumami sa ibabaw ng lupa. Kahit lumabas si Noe, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Bawat hayop, bawat gumagapang, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ayon sa kanyang angkan, ay lumabas sa daong. Ipinagtayo ni Noe ng isang damba ng Panginoon. Kumuha siya sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik ng pag-aani, ang taginit at taglamig, ang araw at ang gabi ay hindi hihinto. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa aming pagpapatuloy sa pagtingin ng Ebanghelyo sa libro ng Genesis, salamat sa tagpong ito na tunay na pagpapakita ng iyong biyaya. Patuloy mo kaming gabayan sa Espiritu Santo at patuloy na palakasin ang aming pisikal na pangangatawan upang kami ay makapagpatuloy sa pakikinig ng maayos. At higit sa lahat, nawa ang katotohanan ito ay patuloy na magpalago sa amin sa katotohanan at magudyok sa amin sa buhay na may kabanalan. Para sa iyong kaluwalhatian, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo. Substitute.
Okay, once again, happy Lord's Day and good afternoon. So kung inyo pong matatandaan, nitong nakaraang linggo na pag-aralan natin yung Genesis chapter 6 and chapter 7, na kung saan ito yung pagsasalaysay kung bakit at paano hinatulan ng banal na Diyos ang napakasama at patuloy na sumasamang sangkatauhan. So yun po yung general message in chapter 6 and chapter 7. Now, marami ang nagsasabi, lalong-lalo na yung mga hindi mananampalataya at mga hindi nagpapasakop sa Diyos, sinasabi nila na ang nangyari na great flood na nabasa natin sa chapter 6 at 7 ay isa sa mga patunay na napakalupit ng Diyos. Narinig niyo na yun, yung mga taong ngayon? No? At isa ito sa dahilan kung bakit ayaw nilang paniwalaan ang Diyos ng mga Kristiyano. Dahil nga, ang sinasabi nila na ang Diyos ay dapat mapagmahal. So yung ginawa ng Diyos sa Great Flood, hindi yon makatarungan. At ako po ay mapagkumbabang sasabihin ito at nawa ay nakita nyo rin na sa patuloy na pag-aaral natin no linggo-linggo sa libro ng Genesis, habang tinitingnan natin ang bawat pahina ng librong ito ang Panginoong Jesucristo, ay mas nakikita ko kung gaano sobrang mapagmahal at puno ng awa at mabiyaya ang Diyos. At nawa nakikita nyo rin yon. To be honest, habang hinahanda ko yung Genesis chapter 6 and 7, napapaluha ako whenever I realize yung mga katotohanan na binanggit doon. At sa katunayan, kung inyong matatandaan last week, sa bawat punto na ibinigay ko sa preaching sa chapter 6 and 7, ay nabigyan ng diin ang biyaya ng Diyos. Narinig niyo po yon? It's all about the grace of God. Na bagaman kanyang hinatulan ng sangkatauhan, pinili niyang piliin si Noe. At sa pamagitan nito ay hindi nalipol ang buong sangkatauhan, na kung titingnan ay naging dahilan para may sakatuparan ang pangako ng pagliligtas. So yun yung unang point last Sunday, no? Yung grace ng God. Kaya ngayon, tayo ay may kaligtasan kasi hindi nalipol ang lahat. Pinili niyang piliin si Noe. That's grace. So whenever you read chapter 6 that pinili ng Diyos si Noe, you have to remember it's the grace of God. No, na dahil doon, dumating yung kaligtasan, dahil doon naligtas ka. So how cannot we see the grace of God? Di ba? But nakikita natin yung sobra naman ng Diyos, nilipol niya yung buong tao. Ang tingnan nyo, grabe ang Diyos, may pinili pa siyang isang tao. Dahil nga kung tuluyang nilipol ng Diyos ang buong sangkatauhan, hindi darating ang binhi ng babae. Diba? Na siyang Panginoong Jesucristo. Na siyang tanging tagapagligtas. Hindi darating yun kung wala si Noe. Isa pa doon ay nakita natin ang biyaya ng Diyos na bagaman itinakda niyang lipulin ng sangkatauhan, hindi niya lang pinagawa ng daong si Noe. Ano pong ginawa ni Noe? Natatandaan niyo? Hindi lang siya nagawa ng daong. Ano pong ginawa niya? He is a preacher of righteousness. Ano ibig sabihin nun? Sa pamagitan niya ay pinahayag sa mga tao ang darating na paghatol ng Diyos. At sa pamagitan niya, hinakayat yung mga tao na pumasok kayo dito sa daong at kayo maliligtas. Di ba? At binigyan sila ng hindi maliit na oras. Tatandaan niyo kung gaano katagal ang ibinigay ng Diyos para sa kanilang pagtalikod sa kanilang mga kasalanan? How many? 100 years. 1 century. Imagine, isang century ang inabot for 100 years bago dumating ang paghatol ng Diyos. Napakahabang oras ang binigay ng Diyos sa mga tao. So sasabihin mo, napakalupit ng Diyos na yan. Dagdag pa riyan, nabanggit ko rin po na isa sa biyaya na nakita natin ay ang sinabi ng Diyos kay Noe sa chapter 6, verse 18. Ano mo sinabi ng Diyos sa chapter 6, verse 18? Sinabi niya doon, ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Siya ay magtatatag ng tipan kay Noe. At yung tipan na yun ay makikita natin sa chapter 9. And Lord willing, next Sunday, we will talk about it. At yung tipan na yon, bilang overview para sa inyo, ay ang pangako na hindi na ulit lilipurin ng Diyos ang sangkatauhan. At gaya nga po ng nabanggit ko kanina,
ang tipang ito ay biyaya dahil sa pamagitan ng tipang ito, siguradong darating ang ipinangakong binhi. Ibig sabihin, nangangahulugan na siguradong darating ang tagapagligtas. At sa biyaya ng Diyos ay dumating na nga. At iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya po, hindi mo masasabing malupit ang Diyos. You will never and can never say that. Hindi mo rin masasabi na ang Diyos na sa lumang tipan ay walang awa. Sa kabaliktaran po at sa katunayan, sa patuloy na pag-aaral ko at nawa, sa patuloy na pakikinig ninyo ng Genesis, lalo nyong, at ako personally, lalo kong nakikita ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Alam nyo, bagaman, to be honest with you, it's very tiring. Napakahirap maghanda ng sermon. Lalo na ako, may sakit pa ako sa mata, no? Napapagod talaga yung mata ko. 8 hours I will work. Then, mag-aaral ka pa. Again, no? Bagaman, no? Bagaman ganon. Alam niyo po ba, very, very humbling yung pag-aaral ng Genesis. At lagi kong panalangin na makita nyo rin po yun. Na makita nyo yung biyaya ng Diyos. Kasi, masasabi ko po talaga, na totoo ang mga sinasabi ng mga nauna na sa atin. Alam mo yung mga sinasabi ng mga nauna na sa atin? Habang mas lumalalim ka sa pag-unawa ng biyaya ng Diyos, mas makikita mong wala kang magagawa. That's the first thing na makikita mo eh. Kapag mas lumalalim ka sa biyaya ng Diyos, all the more you will see, I have nothing. Sabi nga ni Paul Washer, ano yan, hindi ko lang maano yung exact term, pero sabi niya, no, habang tumatagal, lalo kong nakikita na all I have is Christ. And that's true. And so, mas makikita mo ang higit na pangailangan mo sa Diyos. Na siya lang ang makakapagligtas sa iyo. At hindi lang po yun, mas kamumuhian mo ang kasalanan. And that's true. Ito po talaga, no, sa biyaya ng Diyos. At again, mapagkumbaba kong sasabihin na ito ang patuloy na humahawak sa akin sa paglakad na bagaman hindi perpekto ay lumalago sa kabanalan. I can really say that. And sa aming pag-uwi doon sa Surigao, there were many things na nangyari, mga kapatid. And nawa, nakita yun ng asawa ko yung pagpapabanal sa akin personally. Merong mga issue na we have to deal with. And nagawa ko lang yun dahil as I continue to study, nakita ko, ito yung biyaya ng Diyos. Paano ko lalakad sa kasalanan before the very presence of God na nagligtas sa akin? At ito ang patuloy na nag-uudyok sa akin na bagaman mahirap physically. Sabi ko nga kanina, no? In a sense na konti na lang yung pahinga ko at prone ako sa sakit sa mata dahil kailangan ko magbasa, ay sinisikap kong maipangaral ito sa inyo linggo-linggo. At nawa, sa biyaya ng Diyos, hindi nyo makita yung effort ko. Nawa, hindi yun na makita ninyo. Baka sa makita ninyo ay palagi ay ang biyaya ng Diyos na magbubunga din sa inyo ng lumalagong pag-ibig, lumalagong kabanalan, at lumalagong katapatan sa Kanya. Sure na effect yon as you see the grace of God. It will be easy to surrender. Di ba gaya nga kanina? Surrender is not a sad thing. Surrendering is not a hard thing once you see the worth of Christ. Once you see that He is so precious more than anything. At sa pagkakataong ito, patuloy nating pagmasdan, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos at tingnan natin ang Panginoong Jesus sa tagpong ito. Basahin natin, at actually, nabasa na ba natin in chapter 8? Now, since nabasa na, ito po, isa nyo pong tandaan, kapag binabasa natin yung Bible, lagi nating tingnan ang kabuang layunin nito. Ganito ang tamang pag-aaral ng salita. Always, tingnan nyo yung kabuang layunin. At tingnan nyo din, kung itanong nyo, kung ano yung kahalagahan ng bawat tagpo sa sinasabi. Okay? Primary ano yan? Basic hermeneutics yan.
Tingnan ninyo yung kabuuan at tingnan nyo ano yung connection nung pangyayaring iyon sa kabuuang layunin ng Biblia. Kaya kung tatanungin natin, ang kahalagahan ng chapter 8 sa kabuuang layunin ng Diyos, ano ba yung, tanungin ko po kayo, ano yung kabuuang layunin ng Diyos? Kabuuang layunin ng Diyos ang pagsasakatuparan ng plano ng kanyang pagliligtas. That's what you will see in the Bible. Kung paano ginawa ng Diyos at sinakatuparan ang kanyang pagliligtas. Yun yung whole theme ng Bible. Okay? So, ano ngayon ang kahalagan ng chapter 8? Ang chapter po na ito, listen carefully, ang nagsisilbing tulay sa dalawang katotohanan. Una, ang paghatol na nakita natin sa chapter 6 and 7 at ang tipan ng hindi na muling paglipol sa sangkatauhan na mababasa natin sa chapter 9. So chapter 8 will serve as a bridge sa dalawang katotohanan na yon. Ang Genesis 8 ang naging mahalagang sandali ng pagbabago kung saan ang paghatol ay napalitan ng awa. Ang kamatayan ay napalitan ng bagong buhay. At ang puot ay napalitan ng biyaya ng tipan. So, chapter 8 will serve as a bridge for that. At tunay nga, na si pinakaunang talata pa lang, no? The very first verse ng chapter 8 ay magpapakita sa atin ng biyaya ng Diyos. Anong sinabi sa chapter 1? Sa verse 1? Ano sabi dyan? Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. Grabe. Paano naging grace yun? Now, kung babasahin natin ito sa English translation, sabi po doon, but God remembered Noah. Ganun yung pagka-translate. But God remembered Noah. Now, mahalaga na maunawaan natin na hindi ito nangangahulugang nakalimutan ng Diyos si Noe. Pag binasa niyo yan, hindi ibig sabihin niya nakalimutan niya si Noe. Okay? At hindi rin niya nangangahulugan na may nakalimutan ng Diyos in general. Bakit po? Dahil ang Diyos ay omniscient. Ibig sabihin, alam niya ang lahat at wala siyang nakakaligtaan. At yan ang makikita natin sa Bible. The Bible doesn't contradict itself. No? Bagkus, kung titingnan natin ang mga kasulatan, ang ganitong lengguwahe, yung remembered at naalala ng Diyos, ang ganyan pong lengguwahe ay nangangahulugang kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang mga pangako. That's the meaning of it. Pag nabasa niyo to, and God remembered Abraham and God remembered Isaac, kapag nabasa niya, ang ibig sabihin niyan, kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang mga pangako. Or kikilos na ang Diyos ayon sa kanyang pangako. Lalo na sa paraang malinaw na nakikita ng kanyang mga tao. Visible. Magiging visible sa kanila ang working ni God. That's the meaning of it. Sa mga tuwid po, ang pag-alala na ito ng Diyos ay hudyat ng pagtatapos ng baha. Yan yung hudyat yon. Okay? At ito ang hudyat ng bagong simula. That's it. Kaya po, biyaya ito mga kapatid. Dahil itong chapter na ito ay yung turning point. This will be the turning point. No? Ito ang simula ng bagong simula. Ulitin ko po, ito ang simula ng bagong simula. Yung chapter 8. At kung titingnan natin ng maigi, may pagkakahawig ang mga nangyari dito sa Genesis chapter 1. Kaya nga maraming mga theologians ang sinasabi, this is the new creation after the flood or after judgment. Tingnan natin kung paano ito nagkakahawig sa chapter 1, sa creation sa chapter 1. Now, kung paanong nabalot ng tubig ang buong mundo sa chapter 1 verse 1 to 3. Kung paanong nabalot ng tubig ang buong mundo na mababasa natin dito sa verse 1 to 3 ng chapter 8, ganun din po ang kalagayan nito ng pasimula na mababasa natin sa chapter 1 verse 2. Naalala niyo yon? Chapter 1 verse 2, puno ng tubig, di ba? At ang Holy Spirit ay yung para basta kumikilos doon, yung banal, yung espiritu. So yung ganung picture can be seen in verse 1 to 3 dito sa chapter 8. At kalaunan, nang sinabi ng Diyos sa chapter 1 verse 9 na
palitawin ng mga lupa, ay gayon din ang nangyari sa verse 5 and 13 dito sa chapter 8. Lumitaw yung mga lupa. At nang nilagay na ng Diyos ang mga ibon at iba pang hayop sa chapter 1, verse 20 to 25, ganun din na makikita natin dito sa chapter 8, verse 17. Ano nangyari sa verse 17? Ang mga ibon at ang mga hayop, ang bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, ay pinalabas na doon sa daong. At ganun din, dagdag pa rito, kung paanong isinugo ng Diyos na magparami ang mga hayop sa chapter 1 verse 28, ay ganun din ang inutos niya dito sa verse 17. Di ba? Ano sabi niya sa verse 17? Upang sila'y upang sila'y dumami sa ibabaw ng lupa at magkaroon ng mga anak at dumami sa ibabaw ng lupa. At sa kahuli-hulihan, kung paanong ang mga tao ay nagmula kay Eva at Adan, ganun din naman sa pagkakataong ito, magmumula ang bagong sangkatauhan sa pamagitan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Japheth, at Ham. Dati, nagmula kay Adan at Eva, ngayon dito na sa tatlong anak ni Noe. Pero galing pa rin kay Adan at Eva. Na-reset nga lang. Back to one. Parang ganon. Nakita niyo po yun? Kung kaya, masasabi natin na ito ang simula ng bagong nilalang pagkatapos ng paghuhukom. At since this is ang bagong simula or bagong nilalang, upang maisagawa ito, magsisimula ito sa paghupa ng baha. Common sense. Paano masisimula ng lahat kung ganun yung sitwasyon? Unang-una, dapat ang mangyari, humupa yung baha. Di ba ba? At ito ang makikita natin sa pagpapatuloy natin sa verse 1 to 5. Now, pansinin niyo yung verse 1. Sabi niya sa verse 1, pinaihip ng Diyos ang isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Isa sa malinaw na makikita dito na ang Diyos po ang soberanyang may gawa ng paghupa ng tubig. Isa po yan sa dapat nyo makita. It is the sovereignty of God. Hindi dahil lamang nag-evaporate yung tubig. No? Kaya, nag-subside na yung tubig. No. Alam niyo po ba, sa katunayan, gusto ko matandaan ninyo na bago magsimula ang Great Flood, tatandaan nyo, wala pa pong ulan. Di ba? Bago Great Flood, wala pang ulan. Ang galing dati, no? Yung tubig nagmumula sa ilalim. Shhh! Yun yung dumidilig sa mga, dati. Tapos, dati, covered pa tayo ng water. Kaya yung ultraviolet rays, hindi pa tayo natatamaan nun. Kaya yung mga tao, mahaba din yung buhay. Napalibutan pa tayo ng tubig. So, yung Great Flood, pinasabog yun ng Diyos. Pinaulan pa. Kaya, lubog. Di ba? So, yun po. Tandaan niyo po yun. And, kaya hindi pa nararamdaman, again, yun po yung sinabi ko kanina, hindi pa natin nararamdaman yung init. At isa ito sa mga dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng mga tao. And the climate dati is, alam niyo, yung napakagandang climate, hindi mainit, hindi malamig. Very temperate lang, no? Dati, before the flood. Ngunit, nang pabahain ng Diyos ay nabutas na itong mga bumabalot na tubig na ito sa itaas. Kung kaya, sa pagkakataon pa lamang na ito, nagsimula po ang proseso ng evaporation sa pamagitan ng araw. Di ba, yung flood, pinasabog. Yung tubig sa itaas, sabog yun. Okay, so nawala na yung protection. So, now, the sun, si Mr. Sunshine, nag-aano na talaga dito sa mundo. Doon na nagsimula yung evaporation process. Doon pa lang nagsimula yon. So, dito sinabi sa verse 2 and 5, hindi ko nababasahin, pero kung titingnan ninyo yung verse 2 and 5, kung papansinin ninyo, parang normal lang ang nangyari, di ba? Yung basta bumababa lang yung tubig. At nababawasan lang yung tubig. Ngunit, alam nyo po ba, kasi baka naisip nyo na, di ba, nabalot ng tubig, tapos bumababa lang.
O, tapos na. Bumaba na yung tubig. Pero hindi lang po yan ang nangyari. And there is one very interesting na information na binigay ng mga awit in Psalm 104. You don't need to open it. Let me read it to you. In Psalm 104, verse 5 to 9. Pakinggan nyo na lang mabuti. Ito yung sabi. Iyong inilagay, so he is worshiping God. Sabi niya, iyong inilagay ang lupa sa kanyang saligan upang ito'y huwag mayanig kailanman. Tinakpan mo ito ng kalaliman na tila isang bihisan. Ang tubig ay tumatayo sa itaas ng mga bundok. Sa iyong pagsaway ay tumakbo sila. Sa ugong ng iyong kulog ay nagsitakas sila. And listen, verse 8. Ang mga bundok ay bumabangon, lumulubog ang mga libis sa dakong pinili mo para sa kanila. Ikaw ay naglagay ng hangganan na hindi nila dapat daanan upang ang lupa ay hindi na nila muling matakpan. Ano ibig sabihin nun? Upang ang mga lupa ay hindi na nila muling matakpan. Ibig sabihin, hindi na mangyayari yung Great Flood muli. Ano nangyari? Verse 8, bumabago ng bundok. So, while na nagre-recede yung water, pinataas ng Diyos yung mga bundok. Imagine yon. Tumataas yung mga bundok. At hindi lang yan, pinapalalim niya yung lupa. Gumawa siya ng mga water basins. At yun yung mga, yung mga malalaki? Pacific, Ocean Pacific water. Ano ba yung tawag doon? Di ba? Pacific Ocean. Muntik ako pang sabihin, water baby. Anyway, so, hindi lang niya pinababa ang tubig. Pinataas niya ang lupa, pinalalim niya. Ang bundok, pinalalim niya yung lupa. And yun yung nakikita nyo ngayon ng mga magagandang bundok tsaka mga malalim na tubig. Dati, although may bundok pero hindi ganun kataas. Ano lang, yung parang ganun-ganon lang. Ganun pa dati. So, ganun, mas napabilis yung pag-angat ng lupa at pagbaba ng tubig. Ibig sabihin po, nagkaroon ng malalalim na karagatan at matataas na mga bundok. And iba pa po ang itsura ng mundo bago at pagkatapos ng baha. So marami po talaga nangyari at nagbago after the Great Flood. And verse 6 and 7, ano nangyari dyan sa verse 6 and 7? So now that the Lord, pinababa niya na yung tubig, ano nangyari sa verse 6 and 7? Si Noe ay nagpadala ng uwak. Padala siya uwak. Yun lang yung nangyari doon, verse 6 and 7. Ang tanong, bakit uwak? Di ba? Ang dami namang ibon doon. Pwede man ng eagle, Philippine eagle. Ay, wala pa pala yun. Bakit uwak? Ba't naisipan na gawin ito ni Noe? Ba't nagpadala siya di ba, nagpalipad siya ng uwak? Now, hindi man hayagang sinabi, but this is very interesting. May alam tayo patungkol sa uwak. Ano nga yung mga uwak? Ang mga uwak ay mga ibon na ano tawag? Ska? Yes, hindi na bumalik yung uwak. Yun po yung nangyari. Hindi siya bumalik mamaya-maya, no? Pero, ayun, ano ba yung alam natin sa mga uwak? Mga uwak ay mga scavengers. Hindi sila avengers, scavengers sila. No? Ano ibig sabihin ng scavengers? Sila ay kumakain ng mga bangkay. Kumakain sila ng mga patay. O yan, mga uwak yan. Hindi. So ulitin ko po, ang mga uwak ay kumakain ng bangkay. Kumakain sila ng halos anumang bagay. Yun yung ginagawa ng mga uwak. Kung mayroong patay na laman na lumulutang sa tubig o nakakalat sa paligid, tiyak na maaamoy nila yun. Tiyak na hanapin yun ng mga uwak. Kaya, kaya nitong kainin ng kahit na ano. At malalaman ni Noe ngayon na kung hindi na bumalik ang uwak, at sabi nga ni Lola, hindi na bumalik kalaunan, ibig sabihin ay may natagpuan itong laman na lumulutang sa tubig. May nakita siyang patay. Sa makatuwid po, ang natutunan ni Noe mula sa uwak ay may mga patay na katawan sa labas. That's what he found out. Ngunit, hindi lang yun ang dapat malaman ni Noe. Kailangan ni Noe
Nang higit pa sa kaalamang iyon, kailangan niyang malaman kung may buhay na muli sa labas. Yun ang kailangan niyang malaman, kung may buhay na ba. At kailangan ang kailangan nila ay buhay na halaman, hindi buhay na tao. Kasi wala pa talaga may iwan, patay lahat ng tao. Ang kailangan nilang malaman ay kung may buhay ba na halaman. Why? Upang mabuhay sila at makakain sila. Why? Kasi kung matatandaan ninyo, hanggang sa tagpong ito, halaman lang ang kinakain ng mga tao at ng mga hayop. Hindi sila kumakain ng hayop. Hindi pa yon, forbidden pa yon. Ang pagkain lang nila, halaman. So, Noe has to know kung meron bang buhay na halaman sa labas. Kung kaya, verse 8. Ano nangyari sa verse 8? Nagpalipad din siya ng isang kalapati. Now, sinabi dyan, upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. At sa pagpapatuloy, sa verse 9 to 11, kailangan ko itong basahin. Ngunit ang kalapati ay hindi na nakakita ng matatapuan ng kanyang paa, kaya ito'y nagbalik sa kanya sa daong, sapagat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa. Kahit inilabas niya ang kanyang kamay, kinuha niya ito at pinasok sa daong. So dahil nga bumalik yung kalapati, muli siyang naghintay ng ilan? 7 araw. Muling pinalipad ang kalapate sa labas ng daong. Now, bago ako pumunta sa verse 11, side note lang, footnote lang. Alam niyo po ang kahalagahan, bakit sinabi dito, naghintay si Noe ng 7 araw? Alam niyo anong kahalagahan nun? Alam niyo paano niya nabilang yung 7 araw? Di ba? Paano? Wala naman akong calendar, wala akong ano. Paano niya nabilang yung 7 araw at bakit 7 araw? You know what? Why? Because habang siya ay nasa daong, Noah is faithful in the Sabbath day. Sumasamba si Noah sa 7 araw. Kaya nasabi ko doon sa isang commentary dito, tapos tayo, konting ano lang, ay, di ako mapagsimba. Pero Noah, in all of his circumstances, hindi niya kinalimutang sambahin ng Diyos sa 7 araw. You see? Tapos mamalitin niyo yung araw ng Panginoon. Do not be like that. No, we will rebuke us, no? Anyway, footnote lang 'yon. Verse 11. At nang malapit ng gumabi, ang kalapate ay nagbalik sa kanya. So after 7 days, pinadala niya. Verse 11, at gabi, bumalik ito sa kanya. At listen to this. Sa kanyang tuka ay may isang bagong pitas na dahon ng olibo. No? Olibo. Kaya't nalaman ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. Now, this is very interesting. May isang nakakamanghang katotohanan na may papaliwanag po ng science with this. Are you ready? Now, isa sa mga punong kayang mabuhay sa ilalim ng tubig ng matagal ay ang punong olibo. Hindi siya namamatay doon. Kaya niyang manatili sa ilalim ng tubig. Napakatibay at pangmatagalan, no, itong puno ng olibo. And sa katunayan, may nabasa ako, actually this was shared by Dr. John MacArthur in his preaching dito. Sabi niya, yung mga tour guide, kasi pupunta siya ng Garden of Gethsemane. Tandaan niyo yan? Nandun pa rin yun. So, nag-field trip doon si Pastor John MacArthur. And sinasabi ng mga tour guide doon, na yung mga ibang puno doon sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, ay nakabuhay na yon sa time ng Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, yung mga puno na yon is around 2,000 plus years na. And they're still there. So, ibig sabihin, napakatibay po talaga ng punong olibo. No? At napakahalaga sa talatang ito na ang dahon ng olibo ay bagong pitas. Anong sabi diyan sa verse 11? Di ba? Dala-dala nung kalapati, yung bagong pitas. And that is very important, mga kapatid. Hindi ito basta yung dahong palutang-lutang lang, tas nakuha nung kalapati. No, bagong pitas.
ito ay bagong pitas mula sa isang buhay na puno. Sa makatuwid, kung titingnan natin yung dalawang uri ng ibon na pinalabas ni Noe, ipinakita ng uwak na may kamatayan sa labas. There's death outside. Ngunit ipinakita naman ng kalapate na may buhay na. You see that? Ang bagong pitas na dahon ng olibo ay patunay na lumitaw na ang lupa at lumilitaw na ang mga burol, natutuyo na ang mga lambak at humuhupa na ang mga tubig. Dahil dito, sabi nga sa verse 11, nalaman ni Noe na tuluyan ng bumaba ang tubig baha sa buong lupa. So now Noe saw there's death, but there's life. No? And in verse 12 and 13, anong sinabi diyan sa verse 12 and 13? Muli siyang naghintay ng 7 araw. Bumalik na yung nakita ni Noe na humupa ng tubig. Nalaman ni Noe na humupa ng tubig. But, take note of this, verse 12 and 13. Muli siyang naghintay ng 7 araw at pinalipad ang kalapate at ito ay hindi na muling nagbalik sa kanya. At ng taong ika-600 at isa ng unang araw ng unang buwan ay natuyo na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Inalis ni Noe ang takip ng daong at tumingin siya at nakita niyang ang ibabaw ng lupa ay natuyo na. Now, dito natin matututunan na ang baha ay nagtagal ng humigit kumulang 1 taon. So, 1 year. Although 40 days and 40 nights lang yung pag-ulan, but yung pananatili ng tubig at yung pagbaba, umabot ng 1 taon. Kasi kung titingnan nyo, kung babalikan nyo sa chapter 7, verse 11, ang baha ay nagsimula sa ika-600 taon ng buhay ni Noe. 600 years si Noe. Yun yung start. And dito naman sa verse 13, natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa sa ika-600 at 1 taon ni Noe. So there's 1 year ang lumipas. Ngunit, hindi yun yung point na gusto kong makita ninyo. But, ang gusto kong bigyan ninyo ng pansin, dito ay bagaman humupa na, di ba? Humupa na sa unang araw ng unang buwan ng tubig. Di ba? Sinabi dyan sa verse 13. Unang araw ng unang buwan, ang tubig ay humupa na at nakita na ni Noe na ang ibabaw ng lupa ay natuyo na. Sabi niyan sa verse 13, di ba? At ang ibabaw ng lupa, at nakita niyang ang ibabaw ng lupa ay natuyo na. Listen to that. Nakita yun ni Noe, tuyo na. First day of the first month of the year. Ngayon, mababasa natin in verse 14. Ano sinabi sa verse 14? At nang ika-27 araw, 27, ng ikalawang buwan, second month, ay natuyo ang lupa. Ano nangyari dito? Di ba? First month, for example, January ang first month. January 1, tuyo na. But in verse 14, February 27, sinabi pa rin, tuyo na ang lupa. Ano nangyari dito? Ano nangyari? Hindi pa po lumalabas si Noe. After almost 2 months, hindi ka lalabas, tuyo na. Ba't hindi ka lalabas? Tuyo na nga, di ba? Ba't hindi ka lumabas? Bakit hindi lumabas si Noe? Wala pa naman si Kim Chiu, bawal lumabas. Di ba? Almost 2 months. Tapos sa birthday ko, hindi ka pa lumabas. Sa halip, kung babasahin natin in verse 15, at nagsalita ang Diyos kay Noe, verse 16, lumabas ka sa daong, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, na mga asawa ng iyong mga anak, nakasama mo. Verse 17, ilabas mong kasama ang bawat isa na may buhay. Verse 18, kaya't lumabas si Noe, ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at mga asawa ng kanyang mga anak, nakasama niya. In verse 19, at bawat hayop ay lumabas sa daong. Anong pinapakita nito? Sa madaling salita, mga kapatid, lumabas lang si Noe nang sinabi na ng Panginoon. Grabe ka obedient na tao ni. You see that?
Hindi niya ginawa yung bagay ayon sa nakikita ng kanyang mata. Hindi sa bagay na practical na pwede na, tara, let's go. Bagos, ginawa niya yung mga bagay ayon sa salita ng Diyos. Hinintay niya yon. Hindi siya basta-basta kumilos, hindi siya basta-basta nagsagawa ng kung ano man. Hinintay niyang salita ng Diyos. Naalala niyo? Pumasok si Noe sa pamagitan ng pagsabi ng Diyos. At lumabas siya nung sinabi na din ng Diyos. Ganun yung Christian life, mga kapatid. Ito isang bagay na dapat nating pagbulay-bulayan. Kumusta tayo? Kumusta po tayo? Ginagawa ba natin ang mga bagay sa lente ng ating mga paningin? O ayon sa salita ng Diyos? No, nakita ni Noe kung gaano katotoo ang mga sinasabi ng Diyos. Sa Bisaya pa, laliman ka? Biruin mo? Pinagawa ka ng daong? Tas nakita mo yung wrath ng Diyos? Di ka ba susunod? No? Malamang natutunan niya kung gaano kahalaga ang gawin ang mga bagay-bagay ayon sa salita ng Diyos. At nawa, yun din ang ating nakikita. No? Sa patuloy na pakikinig natin ng salita ng Diyos. Yun yung dapat nakikita natin. We listen to obey. Yun lang yun. At hindi lang po yun. Sa pagpapatuloy, sa paglabas nila ng daong, ang pinakaunang ginawa ni Noe is ano? Verse 20. Ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Noe made an altar for God. Nang lumabas sila mula sa daong, nakita nilang kamatayan. No? Nakita nilang pagpakawasak sa lahat ng dako ng lupa. Mayroon mang kaunting mga halaman, ngunit napakaunti lamang nito. Karamihan ay nalipol na ng baha at kinailangang muling tumubo at kumalat sa buong mundo. Hindi natin alam kung gaano karaming halaman ang iningatan ng Diyos, ngunit tiyak na hindi na itutulad ng Hardin ng Eden. It's not like the Garden of Eden na. Sa halip kabaligtaran po, wasak po ang mundo. Nang tumapak sila sa lupa, ang una nilang nakita ay matinding pagkawasak. Nakita nila yung paghatol ng Diyos. And with that, alam nyo, para saan ng pagpapatayo ng dambana? Patuloy natin in verse 20. Sabi diyan, kumuha siya ng lahat ng malilinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. Sa makatuwid po, dito natin makikita na ang dambana ay para sa pag-aalay ng mga handog. Ito po ang kahalagahan ng pag-utos ng Diyos kay Noe sa chapter 7 verse 2. Ano ba yung inutos ng Diyos kay Noe sa chapter 7 verse 2? Maglagay ka ng mga malilinis. And kung babasahin niyo yung chapter 6, wala yun. Sabi nga ni Dr. John MacArthur, dinagdagan sa chapter 7, maglagay ka ng malilinis na hayop. For what? Para may malinis silang makain na hayop? Hindi. Kasi nga, at this point, halaman lang ang pagkain nila. So what's the purpose? Bakit may malilinis na hayop? Iyon ay para sa paghahandog sa Diyos. Ang ginawang ito ni Noe ay maaari nating masabi base sa matutunan natin sa Leviticus. Later on, we will study Leviticus. And we have an idea already, di ba? Na ito ay handog para sa pagpapakita ng lubos at buong pusong pag-alay ng sarili sa Panginoon. And there's one commentary, another footnote. Sorry po, medyo lilis lang ako konti. This is very nice footnote. Nagbabasa ako ng mga commentary dito. Sabi nung isa, ang pinakaunang ginawa ni Noe is hindi magtayo ng bahay. Hindi linisin yung paligid. No? Sa mga nakita nila, no, hindi yung pinakauna niyang ginawa. But the very first thing that he did is to worship God.
Tayo, anong una natin pinakaunang ginagawa? Pag-uwi ng bahay, pagkatapos ng anong pinakauna natin nakikita? Ha? So nawa, we can learn from this. The very first thing na ginawa ni Noah is to worship God. Kayo, anong ginagawa nyo? The very first thing na ginagawa nyo kapag kagising nyo sa umaga. Or kung hindi man kayo makapagsamba sa Diyos, anong ginagawa nyo pag uwi nyo sa inyong bahay? Anong pinakauna nyong ginagawa kapag tapos ng pag-aaral nyo, ng pagtatrabaho nyo? Anong ginagawa nyo? Sa tuwing tapos ka na sa gawain ng bahay, anong pinakauna mong ginagawa? Cellphone? Nawa nyo makita natin dito, no? Ang ganung bagay. Nabalik tayo. Maaari din nating sabihin na isa rin itong handog para sa kasalanan. No, yung paghahandog ni Noe. Na makita nila ang pagkawasak na dulot ng paghatol ng Diyos. Surely, naunawaan nila na ito rin ang dapat sana nilang kakainatnan. No? Alam ni Noe na hindi siya perpektong tao. Alam niyang hindi perpekto ang kanyang asawa. At alam niya na hindi rin perpekto yung kanyang mga anak at mga asawa nito. Alam niyang lahat ay makasalanan. Nakita ni Noe kung gaano kabigat ang paghatol ng Diyos. At kung gaano kaseryoso ang Diyos laban sa kasalanan. You know what? Whenever we remember the great flood, we must see kung gaano kaseryoso at gaano kagalit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nagandog siya sa Diyos. At tagtagpong ito ay tumutulong sa atin na maunawaan kung bakit kinailangang mamatay ng Kristo para sa mga makasalanan. So this will give us an overview, mga kapatid. Ipinapakita nito na kung walang pagdaloy ng dugo, walang kapatawaran. At kung walang pagpawi sa galit ng Diyos, wala din tayong kapayapaan sa Diyos. Si Kristo ang tunay na handog na sinunog. Siya'y lubos na ibinigay. No? Lahat talaga, no? Ganap na hinatulan at perpektong tinanggap upang mapatawad ang mga makasalanan at manatiling makatarungan ang Diyos. Ngayon, hindi lang yan ang gusto kong makita ninyo. And I know that you know that. But gusto kong malaman ninyo na ito ang pinakaunang pagkakataon na hayagang binanggit ang paggawa ng dambana. Although, ang unang binanggit ng pag-alay is kay Abel at kay Cain, no? Pero ito naman yung pinakaunang explicit na sinabi ang paggawa ng dambana. At ano po ang gusto kong mag-focus tayo dito. Bakit? Dahil alam ko na po na alam ninyo na tinuturo ng kasulatan na ang Panginoong Hesus ang pinakapunong pari. Di ba? Alam niyo na yon. He is our great high priest na siyang namagitan para sa tao at sa Diyos. At sa pamagitan ng pag-aalay ng handog, kasi siya yung nag-aalay ng handog. At alam na rin natin na ang handog na iyon ay ang kanyang sarili mismo. Alam natin na siya yung high priest, alam natin na siya rin yung handog, na siyang tanging karapat-dapat at katanggap-tanggap para sa kapatawaran ng mga makasalanan. Excuse me. So alam niyo na po yon. Amen? Ang Panginoong Hesus ang parehong pinakapunong pari at parehong handog. Ngunit, isa sa nakakamanghang katotohanan din, mga kapatid, na ating matututunan ngayon dito sa story na ito, ay ang katotohanan na ang Panginoong Hesus din mismo ang pinakadambana. He is also the altar, kung saan inaalay ang mga handog. See that? No? Alam natin na itinayo ang altar upang may handog ang mga sakripisyo. Di ba? Yung mga sacrifice, yung handog. Ngunit, ang altar mismo ay tinuturo si Kristo. Kaya masasabi natin, natandaan po natin, ang Panginoong Hesus ang bawat bahagi ng ating kaligtasan. Grabe, no? Di mo makita yung biyayang yon? He is the every aspect ng kaligtasan mo. Hindi lang siya yung high priest na naghandog ng handog. Hindi lang siya yung handog na hinandog.
but siya din yung dambana or yung altar kung saan hinandog yung handog na kanyang sarili. Sabi po sa Hebrews 13:10, tayo ay may isang dambana. Sabi ng writer ng Hebrews, tayo ay may isang dambana na kung saan ang mga naglilingkod sa tabernakulo ay walang karapatang kumain. Now, this is a different context, and hindi ko na po mabibigay yung pag-explain ng context nito. But what I want you to see here is, sinabi dyan, tayo ay may isang dambana. At itong dambana o altar na tinutukoy dito ay definitely hindi po gawa ng tao. Hindi yung dambana na nasa templo ng mga Hudyo. Hindi yun. No? Hindi ito gawa ng tao. Sa makatuwid, itong dambana na ito ay wala dito sa lupa. Wala. Yung dambana na binabanggit dito ng writer ng Hebrews is not here. Wala dito sa lupa. Kung gayon, ang tanong, nasaan to? Nasaan yung dambana? Nasaan yung altar? Where Christ offered Himself. Well, logically, dapat ito ay naroon kung saan. Ulitin ko po. Dapat ito ay naroroon kung nasaan ang pinakapunong pari at kung nasaan ang dugo ng handog. Tama? Kasi doon nga inaalay. Kita niyo po yon? Iyan yung pinakamalinaw na sagot. Ang dambana ay nandoon kung nasaan yung pinakapunong pari at kung nasaan yung handog. At kung gayon, masasabi natin na ito ay nasa loob ng tabing ng langit. At dahil nandoon ang ating altar, ito ay maaaring ang Panginoong Hesukristo lamang. Hindi ang anghel, hindi ang mga seraphim or cherubim, but ang tanging dambana natin ay ang Panginoong Hesukristo. Marami pong layunin ng altar. Maraming layunin ng dambana. Ngunit ang pangunahing layunin nito ay ito. Dito namamatay ang sakripisyo. Yun yung pinakamalinaw nun, di ba? Doon namamatay ang sakripisyo. Kaya, nang dumating si Jesus dito sa lupa upang mamatay, kailangan niya ng altar. Di ba? Logically speaking, kailangan niya ng altar. Kung babalikan natin ang road to Calvary, doon natin nakita ang ating pinakapunong pari. No? Yung road to Calvary, no? Papunta siya sa bundok. Doon natin makikita yung ating pinakapunong pari. Dala-dala niya yung isang kordero panghandog. No? At ang korderong iyon ay siya din mismo. At dapat nating bigyan ng pansin na ang dala niyang pasanin ay walang kapantay. Now, this is very important, mga kapatid. You have to listen to this carefully, no? Yung dala-dala niya na pasanin ay walang kapantay. Why? Sapagkat inilapat ng Panginoon sa Kanya ang kasamaan nating lahat. Tandaan niyo po ito. Kahit isang kasalanan lamang ay sapat na upang hatulan ng isang kaluluwa for eternity. Just one sin. Kahit isang kasalanan lang, enough na yon to bring you to hell. Sapat na yon parang hatulan ka ng Diyos magpakailanman. Ngunit kung tatanungin ko kayo, sino ang makakabilang sa mga kasalanang dinala ng Panginoong Jesus? Can you count? Kung isang kasalanan lang, enough na yan. For eternal damnation, may imagine nyo kung gaano kabigat yung pasan ng Panginoong Jesus na lahat ng kasalanan, kahit ako pa lang hindi na mabilang Tapos ikaw pa. What I want you to see is napakabigat nung pasanin ng Panginoong Hesukristo. So, ang malinaw na sagot, meron ba mga kabilang? Wala. Dahil hindi ito mabibilang. Kaya, saang altar or saang dambana maaaring ialay ang ganitong pasanin? Naintindihan niyo yung tanong? Kung ganun yung worth ng pasanin, saan yung dambana na may kayang mag-entertain nung pasanin na yun? Kaya ba yun ng mga
dambana o altar na gawa ng tao? Na itong tanong na ito ay napakahalaga para maunawaan natin ang katotohanan ng Panginoong Hesus ang altar. And please take note of that question. Saang altar maaaring ialay ang ganitong pasanin? Now, itatanong ko po ulit. Saang altar maaaring ialay ang ganitong kabigat na pasanin na kahit sino man ay walang makakabilang at walang makakapantay? Kung pagsasamahin natin, no, yung lahat ng mga anghel, no, yung kanilang lakas, magiging mahina pa rin yun. At kung ibubuhos natin ang mundo at lahat ng sansinukob, maglalaho yun lahat. Hindi kaya nun pasanin yung pasanin ng Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid po, walang makakatulong sa Panginoong Hesus. Wala. Ngunit, ito po ang katotohanan. Ang lahat ng kailangan niya, ulitin ko po, ang lahat ng kailangan niya ay nasa kanyang sarili. Lahat ng kailangan, nasa sarili niya na. Sa makatuwid, tandaan niyo to, at pakinggan niyo ng maigi. Ang kanyang banal na kalikasan ang naging altar kung saan nagdusa ang kanyang makataong kalikasan. Ulitin ko po, ang kanyang banal na kalikasan ang naging altar kung saan nagdusa ang kanyang makataong kalikasan. At kailangan ito dahil sa bigat ng halaga ng kasalanang dahilan ng paghahandog niya. Hindi po ibig sabihin ito na literal, no? Na hinandog ni Kristo ang kanyang sarili sa kanyang sarili. No, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Sa halip, ang ibig sabihin po ng si Jesus ang altar at ang yon ang kanyang banal na kalikasan, ang ibig sabihin nito ay ang kanyang banal na kalikasan ang nagbibigay ng hanggang halaga at walang hanggang kapangyarihan sa kanyang makataong sakripisyo. Naririnig niyo po yon? Ang ibig sabihin po nun, ang kanyang banal na kalikasan ang nagbibigay ng eternal worth. Ang kanyang banal na kalikasan ang nagbibigay ng eternal power sa kanyang makataong sakripisyo. Ang banal na kalikasan ni Kristo ang nagbigay ng walang hanggang halaga sa kanyang makataong pagsunod at sa kanyang makataong kamatayan. Ang kanyang pagka-Diyos ang altar na humahawak at nagtataguyod sa gawain ng pagtubos na ginawa sa kanyang pagiging tao. Kaya kapag sinasabi nating si Kristo ang altar, ang ibig sabihin nun, ang kanyang banal na kalikasan ang nagbibigay halaga sa kanyang sakripisyo. Ang ibig sabihin nun, ang kanyang banal na persona ang nagbibigay ng walang hanggang kasapatan ng kanyang kamatayan. Ibig sabihin nun, ang kanyang banal na katuwiran ang gumagawa sa handog na maging katanggap-tanggap sa Diyos na ginawa niya sa kanyang pisikal na pagkatao. Sa makatuwid po, ang sakripisyo ay ginawa sa kanyang pagkatao at ang halaga ng sakripisyo ay nagmumula sa kanyang pagka-Diyos. Kaya ganun kaimportante na siya na tagapagligtas natin ay parehong Diyos at parehong tao. And I know this is a bit difficult, no, to understand. But listen, ang kanyang banal na kalikasan ang nagiging altar na nagpapasan sa bigat ng katarungan ng Diyos na ibinuhos sa kanyang makataong kalikasan. Upang maunawaan ng mas mainam, gagamitin ko po yung analogy ng tulay. Yung bridge. No? Yung kahoy doon na tabla, yun yung kanyang human nature. Yung tabla, that's his human nature. Yung bakal naman na structure sa ilalim nun, yun yung kanyang divine nature. Tandaan nyo yan. Kapag po may dumadaan doon na tao,
pinapasan ng kahoy ang mga dumadaan doon. Di ba yun yung tatapakan natin? At nakakaya ito na pasanin yung mga tao. Dahil ba doon sa tabla? Hindi. Dahil doon sa hawak-hawak. Dahil yun ay hawak-hawak ng bakal na structure under nung tabla na yun. Ganon din po pinapasan ng pagkatao ni Kristo ang ating kasalanan. Ngunit ang kanyang pagka-Diyos ang nagbibigay ng walang hanggang lakas sa kanyang pagsunod at pagdurusa. Pinananatili niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Tiniis niya ang buong baha ng galit ng Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling lakas. Ininom niya ang kanyang angkopa ng hatol hanggang sa huling patak. Walang naiwan. Sa pagiging matatag sa kanyang banal na kalikasan, binayaran niya ang buong halaga hanggang ang katarungan ay lubos na makamtan. Tuluyan niyang binura ang kasalanan at hanggang wala ng bakas ito. At nangyari yon sa pamamagitan ng kanyang pagiging tao. Pero naging may halaga yon dahil sa kanyang pagiging Diyos. Kaya sapat po at siya lang po ang sapat na daan para tayo ay maligtas. Huwag na po tayong magtiwala sa kung ano ang magagawa natin. Makinig tayo at sumunod po tayo sa utos ng Diyos na maniwala at magtiwala sa kanyang sinugo para sa ating kaligtasan. At iyon po ang Panginoong Hesus na ating pinakapunong pari, ating handog at ang ating altar. So ngayon, nawa nakikita niyo yung kahalagahan kung bakit siya ay Diyos at tao. Because He is our altar. Pag tinanong kayo, anong kahalagahan ng kanyang pagiging Diyos? Kasi sa Diyos siya naghandog mali na yun. Ay, tama yon. Hindi lang kompleto. He needs to be God. Kasi ang halaga ng kanyang bayad ay dapat walang hanggan. At tanging Diyos lamang makakapagbigay nun. Kaya kapag naiisip mo, parang kaya ko na mailigtas ang sarili ko, tandaan mo to. Eternal ang halaga ng kabayaran. And only an eternal God can provide that. Kaya si Jesus ay parehong tao at Diyos. He is our high priest. He is our sacrifice. He is our altar. Now, sa pagtatapos, tingnan po natin ang verse 21. Ang sabi diyan sa verse 21, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Now, it's very important to note, hindi po sinasabi ng Diyos dito na nawala na ang kasalanan. Hindi po na sinasabi ng Diyos dito na wala ng pagkasira o wala ng paghatol. Hindi din niya sinasabi na nawala na ang galit ng Diyos. Hindi din niya po sinasabi na ang mga kabayaran ng kasalanan ay wala na. Hindi niya rin sinasabi na wala ng kapahamakan na darating. Hindi niya din sinasabi na simula na to ng panahon ng ganap na pagtitiis kung saan ayos na ang lahat ng pagkakasala. Hindi po iyon ang sinasabi dito ng Diyos. Mananatili pa rin po ang kasalanan. Magpapatuloy pa rin ang paghatol. Mananatili pa rin ang kamatayan at nandyan pa rin ang impyerno. Ang tanging bagay na hindi na mangyayari ay ang ganap na pagkawasak ng buong sangkatauhan ng sabay-sabay. Ito po ang sinasabi ng Diyos. Yun lang yung pinangako niya. Hindi na maulit yung paglipol. Kaya lang ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan?
Verse 22. Habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, at taginit at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. May deadline. Ibig sabihin po, habang ang lupa ay nananatili, ibig sabihin, ibig sabihin nito ay hindi na muling sisirain ng Diyos ang buong mundo habang umiiral pa ang lupa. Iyan ang mahalagang punto dito. Ibig sabihin po, sa sunod or sa susunod, naganap na dumating ang paghuhukom ng Diyos, kasama na doon ang pagkawasak ng buong planeta. Kaya nga merong new earth and new heaven. Kaya habang makikita ninyo na ang buhay natin ay parang normal lang, may nag-ahasik, may nagtatanim, may umaani, may tag-init, may taglamig, kaya nga may flu, may bukas pa rin. Habang nakikita nyo na nagse-celebrate ka pa rin ng birthday mo, February 6, no? Birthday ka yan. Habang nagpaplano ka pa rin kung saan kayo sunod magbabaksyon sa next na vacation, no? Habang nagpaplano ka, kailan kayo ikakasal, hanggat nagpaplano ka, ano ang regalo at anong tema ng susutin natin sa Christmas, hanggang yon ay nangyayari mga kapatid. Hanggang ganito pa ang nangyayari. Listen, hindi pa lilipulin ng Diyos ang makasalanan. Narinig niyo po yan? Ngunit mga kapatid, ang ganitong normal na takbo ng buhay ay hindi dapat magbigay sa atin ng dahilan upang maging mga walang pakialam. Yan yung dinadanas. Bukas na naman, trabaho na ako bukas. Ano naman ako bukas? Normal day, normal day. Normalin. Wag nawa magbigay yan sa atin ng dahilan upang maging kampante at walang pakialam. Wag nawa yan maging dahilan natin upang hindi maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Huwag kayong tumulad sa mga manlilibak na inilarawan ni Pedro sa 2 Peter. Chapter 3, verse 3 to 4. Anong sabi doon? Sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak na manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at nagsasabi, nasaan ang pangako na kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa nang mamatay ang ating mga ninuno, nanatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. Yung dinescribe ko po sa inyo kanina, ganun din yung iniisip nila. O, nasaan yung pagbabalik? Wala, ganun pa rin eh. Sinungaling. No? Para bang nagtatawanan ng mga taong ito at sinasabi, pareho lang lahat. Tuloy-tuloy lang. No? Pare-pareho lang. Palagi niyong sinasabi na si Jesus ay darating, pero wala naman. Pareho lang lahat. Umabot ako ng 70, ganito pa rin. Wala naman. Alam niyo bakit nila sinasabi yan? Alam niyo bakit gano'n ang kanilang pag-iisip? Kasi nakikita nila, bagaman hindi nila ito alam, ang nakikita nila pagtsatsaga, pagtitimpi, at pasensya ng Diyos. Pero hindi nila alam yan. Nakikita nila ang pagiging tapat ng Diyos sa kanyang pangako na ibinigay ng Diyos kay Noe. Ano yung pangako na yon? Ang hindi muna paglipol. Yun ang nakikita nila. At yun din ang nakikita nyo ngayon. Next week, nandito ka pa rin, hindi pa gumuguhang mundo, kasi tapat ang Diyos kay Noe. Yun ang nakikita natin araw-araw. Yun yung na-experience natin. Yung hindi muna paglipol ng Diyos. That's why bukas, pwede mo ulit gawin yung kasalanan mo. Ganun ba? Remember, we have next day dahil sa pagtitimpi ng Diyos. May bukas ka.
Kasi nagtitimpi pa ang Diyos. Pero anong ginawa ng mga manlilibak dito? Sa halip na parangalan ng Diyos, sinamantala nila ang panahong ito ng kabaitan ng Diyos upang patuloy na gawin ang kanilang mga makasalanang pagnanasa. Ganun ka rin ba? Upang gawin ang walang paghahanda. Iba yung pinaghahandaan. Concert ng BTS. Trabaho ako para makaano ko ng VIP. Yung pag-aaral na yan, trabaho ako para makabili ako ng ganito, ganyan. Oh, March 13 and 14. Concert ng BTS yan. Paano? March 12, wala na. Nakalimutan nila yung sinabi sa verse 5 and 7. Ano bang sabi doon? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ng lupa mula sa tubig at sa pamagitan ng tubig. Di ba? Chapter 1 ng Genesis. Na sa pamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Anong sinasabi dito? Great flood. Ngunit, verse 7, sa pamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy, na inilaan sa araw ng paghuhukom at paglipol sa masasamang tao. Nakalimutan nila yon. Naririnig niyo po yon? Ang mga araw na ito, itong na-experience natin, ay mga araw ng awa at biyaya ng Diyos. But, listen carefully, may inilaan na araw para sa paghuhukom at muling paglipol ng masasamang tao sa pamagitan, hindi ng tubig, kundi ng apoy. Kaya huwag po kayong gumaya sa mga ganong tao na sa halip na maghanda sa pagbabalik ng Diyos ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at patuloy na minamahal ang kanilang mga sarili kesa sa Diyos. Ni walang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Huwag po yun ang inyong gayahin. Tandaan niyo po na ganito ang nangyayari sa atin araw-araw dahil ipinangako ng Diyos na hindi nalilipulin ng mga tao. Ngunit, mauulit-ulit ang paghatol at paglipol once and for all sa itinakdang araw. Kaya gaya po ng sinabi ko last week at ulitin ko din po ngayon, yamang tiyak na mawawasak ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito, nararapat lamang na manampalataya kayo sa Panginoong Hesus. Mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Ang inyong pamumuhay ay dapat magpakita ng pagsunod sa Kanya at ng tunay, hindi peke, na kabanalan. Sapagkat kayo ay naghihintay sa Kanyang pagbabalik at sa katuparan ng Kanyang mga pangako. Mga kapatid, ito po ay isang tuwiran at seryosong panawagan sa atin ng mga Kristiyano na hubugin ang ating pamumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi ayon sa gusto mo. At hubugin ang ating paraan ng pamumuhay na dapat hiwalay na sa kasalanan. Tayo ay dapat mamuhay ng may malalim na paggalang at pagkatakot sa Diyos. Ano nga yung takot sa Diyos? Ako na-bless ako doon sa message doon sa last Sunday doon sa pag-join ko doon. Fear of God is making sure na wala kang gagawin na makakasakit sa Kanya. That is the true fear of God. Huwag po nating baliwalain ang babalang ito, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi naglalaro. Seryoso po ang ating Panginoon. Kaya huwag mo itong baliwalain.
The moment that you see yourself enjoying araw-araw sa mga bagay na gusto mo, remember, dahil yan sa pagtitimpi ng Diyos. At yun ang dapat umudyok sa'yo na tumalikod na sa kasalanang ginagawa at manampalataya ng tunay kay Jesus. Huwag mong baliwalain ang biyayang pinagkaloob niya na magliligtas sa'yo mula sa kanyang banal na puot. At yun ang Panginoong Jesucristo, na siyang ating pinakapunong pari, ating handog, at ating dambana. Tumalikod ka sa iyong mga kasalanan. Yan ang utos. At manampalataya ka sa Kanya. Kay Kristo Jesus, siya na patunay ng higit, lubos, at walang kapantay na pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan. Let us pray. Maraming salamat aming Panginoon sa tagpong ito na aming inaral ngayong hapon, kung paano namin nakita ang pagsisimula ng iyong habag at awa at sa pangako na ipinagkaloob mo. Tunay na naging daan iyon upang dumating ang Panginoong Jesucristo. Siya ang aming kaligtasan. At tunay na ang pangakong mo iyon na iyon kay Noe, ang siyang amin ding nai-enjoy sa araw-araw kung bakit hindi pa kami namamatay, kung bakit hindi pa kami nalilipol. Dahil biyaya mo, O Diyos, na pinangako mo na hindi mo na ulit yung gagawin. Ngunit, tunay, na may araw na inilaan mo panglipulin ang lahat ng masasama sa pamagitan ng apoy. Bagaman kami ay ligtas na sa iyong biyaya kay Kristo, hindi ito nararapat na maging dahilan namin upang maging katulad ng mga manlilibak na sa halip na gamitin ang mga araw na iyong biyaya sa pagsunod at patuloy na paglago sa kabanalan, katapatan at pagmamahal sa iyo ay ginamit sa mga makasariling kasalanan. I pray, O Lord, na sa biyaya mo, ma-rebuke po kung sino man sa amin ang namumuhay sa ganung gawi. At nawa kami ay mamuhay na patuloy na kinikilala ka. Maagap sa pag-aaral ng salita, pananalangin, at pakikipagtulungan sa kapwa mananampalataya. Kami panalangin sa pangalan ni Jesus dahil sa biyaya mo, O Diyos, at sa pagmamahal mo. Amen at amen. Tayo po ay magsitayo at bilang tugon sa